Mayroon ka bang kakilalang tao na mahusay magdala ng usapan? Kaya niyang pahupain ang namumuong tensyon? Kaya niyang sabihin ang malungkot o masamang balita ng may pagdamay? May tiwala sa sarili pero hindi maangas. Matapang pero hindi basta-basta umaatake. Mapagbigay pero hindi gastador. Ito kasi ang uri ng tao na gusto natin makasalamuha araw-araw. Dahil ang tulad nila ay namaster na ang pagiging tao na tunay. Bihira ang ganyan, pero ayon kay Aristotle, sila ang mga taong dapat natin mithiin na maging ang pagiging virtues. Sa video na ito ay tatalakayin ko ang paksang virtue ethics sa pananaw ni Aristotle. Pero sino nga ba si Aristotle? Siya ay naging estudyante ng great philosopher na si Plato noong panahon na tinatawag na Medieval Golden Age. At kung kilala ninyo si Alexander the Great, ang sumakop sa halos buong mundo, si Aristotle lang naman ang kanyang tutor. Siya ay author ng kilalang Nicomachean Ethics. Ito ay tungkol sa kung paano mo maaabot ang ultimate happiness. Interesado kasi si Aristotle na alamin kung ano ba ang purpose ng ating buhay sa mundo. Ikaw ba, naitanong mo ba sa iyong sarili kung ano ang reason bakit ka naririto sa mundo? Kasi para kay Aristotle, mahalaga na malaman niya kung bakit siya naririto sa mundo nang sa gayon ay magawa niya kung ano man ito upang matapos na dahil naniniwala siyang ito ang maghahatid sa kanya sa eudaimonia or happiness. Ayon sa kanya, the life of human flourishing or happiness is the best life. So, kung alam niya kung ano ang purpose ng kanyang buhay, dapat ma-accomplish na niya ito hanggang sa telos or yung end of goal para makamit na niya ang happiness dahil ang pagkakaroon nito ang the best na buhay. However, iba ang definition niya ng happiness. This is not more on material things. This is not an emotion or mood, but a way of living. It is possible for one to have an overall happy life even if that life has its moments of sadness and pain. Ang sadness and pain ay parte na ng buhay, pero kahit nariyan ang mga yan, ay mas lamang pa rin ang happiness. Happiness is the practice of virtue or excellence. And there are two kinds of virtue. Character virtue, it comes out through habit. And intellectual virtue is a trait that aim at things like truth, knowledge, understanding, and wisdom. So ayon kay Aristotle, the activity of the soul in accordance with virtue is the best life through human function. At ang human function na ito ay ang ating pagiging rational. Hinahanap natin ang reasons. Bakit kailangan maging mabuti? Bakit kailangan nating mabuhay sa mundong ito? Marahil dahil siguro ang teacher ni Aristotle ay si Plato. At si Plato naman ay mayroon ng paniniwala na ang totoong mundo ay yung tinatawag niyang world of forms. Imaginein mo na ang pinakamaganda, pinakamasayang mundo. So, yun daw yung reality according kay Plato. Kaya, para kay Aristotle, kung yun ang pinakamagandang lugar, ano yung ginagawa natin dito sa mundo? Bakit tayo ba nandito? So sabi nga niya, the happiest life is a practice of virtue and this is practical under the guidance of reason. Isipin mo na lang na ang virtue ay isang midpoint or gitna sa pagitan ng dalawang extremes na tinatawag ni Aristotle na vices. So ibig sabihin yung virtue is the just right amount. Tinatawag niya yun na golden mean. So yung cowardice ay kakulangan ng courage. At yung overconfidence naman, eto naman yung sobrang courage. Halimbawa, isang gabi habang naglalakad ka pa uwi, ay meron kang nadaanan na isang tao na inuumbag. So dahil ba meron ka ng courage, dapat pupuntahan mo na yung tao na yun at sasakluluhan mo? So hindi. Ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng virtue, obserbahan mo muna ang sitwasyon. Tingnan mo muna yung kalaban. Kung sa tingin mo ay ma-overpower ka niya, huwag ka nang makialam. Dahil parehas lang kayong mapapahamak ng victim. So ang dapat mong gawin, mas mabuti pa na tumawag ka ng tamang authority na mas malakas ang power kaysa doon sa kalaban.
Virtue theory says that you should become virtuous because if you are, then you can attain the pinnacle of humanity. It allows you to achieve what's known as eudaimonia. This is a Greek word that does not have a simple English translation. You might say it means a life well lived. It is sometimes translated as human flourishing. And a life of eudaimonia is a life of striving. It is a life of pushing yourself to your limits and finding success. A eudaimonistic life will be full of happiness that comes from achieving something really difficult rather than just having it handed to you. But choosing to live a eudaimonistic life means that you are never done improving. You are never to a point where you can just coast. You are constantly setting new goals and working to develop new muscles. Choosing to live life in this way also means you will face disappointments and failures. Eudaimonia does not mean a life of cupcakes and rainbows. It means the sweet pleasure of sinking into bed at the end of an absolutely exhausting day. It is the satisfaction of knowing you have accomplished a lot and that you have pushed yourself to be the very best person you could be. This is morality for Aristotle. It is being the best you can personally be, honing your strengths while working on your weaknesses. And for Aristotle, the kind of person who lives like this is the kind of person who will do good things. Malaking bahagi din sa ating buhay ang ginagawa ng friendship para magkaroon tayo ng happy life. And meron ng tatlong uri ng friendship. Ito yung friendship of excellence, which is based on virtue. Friendship of pleasure, na madaling nagbabago dahil nga ang inyong friendship ay nakabase lamang sa pleasure. At ang pleasure ay nagbabago over time. Halimbawa, ngayon, nayaya ka, mag-iinuman kayo, masaya ka. Pero ng mga sumunod na araw, naging born again ka. So, niyayaya ka ng mga barkada mo para mag-inuman. Tumatanggi ka na kasi nga, yun nagbago ka na. To the point na bubuhusan ka pa nila ng alak sa ulo. At ang ganong gawain ay hindi gawain ng totoong friends. So, yung friendship na ganoon ay dahil lamang sa pleasure. At may tinatawag din na friendship of utility. Ito yung kapag wala ka na ng pakinabang, wala na, yung goodbye na yung friendship. Ikaw, anong uri ba ng friendship meron ka sa iyong mga kaibigan? Ito ba ay nakabase sa virtue? Bilang pagtatapos ay iiwanan ko kayo nitong paalaala. Do not be misled. Bad company corrupts good character. So again, ayon kay Aristotle, kailangan nating alamin kung ano ang purpose natin sa buhay upang alam natin kung paano ito ma-accomplish. At kapag na-accomplish na natin, ay maaabot natin yung eudaimonia. At ayon sa kanya, if we can just focus on being good people, the right actions will follow effortlessly. So become a good person and you will do good things. No rule book needed. So that's Aristotle's virtue ethics. Sa susunod na video ay alamin naman natin ang version ni St. Thomas Aquinas.